What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit wala ka dapat pakialam sa nararamdaman ng babae tungkol sa'yo. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mong maka-attract ng isang feminine, yung loyal, loving, supportive, and submissive woman in your life, then you might want to improve your masculinity. And sakto, nandito ako sa channel na to dahil nandun din ako sa journey na yon to be the best masculine version of myself. So, mga sinishare ko dito is yung mga natututunan ko based on my experiences and knowledges na nakukuha ko on achieving this one doon sa journey na yon. So, yun. So, kung interesado ka doon at gusto mo rin na ma-achieve ang best masculine version of yourself, then you might want to subscribe to my channel dahil almost daily is nag-upload ako sa channel na to na for sure makakatulong din sa'yo. So, back to this video. Ang topic natin today is bakit wala ka dapat pakialam sa nararamdaman ng babae sa'yo. So, isa sa dahilan ng pag-overthink at insecurities natin bilang lalaki ay dahil masyado nating binibigyan ng bigat yung opinyon ng babae tungkol sa atin. Kumbaga, nakadepende sa babae yung worth at value mo bilang isang lalaki. Kaya every move na gagawin natin, iniisip natin kung magugustuhan kaya niya to kapag ito yung ginawa ko. Gwagwapo ba ako sa paningin niya kapag ito yung sinabi ko? Magkakaroon ba ako ng chance kapag ito yung pinakita ko? Pero sa totoo, yan lang din naman ang dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa'yo. Neediness is the number one attraction killer. Once na pinaramdam mo sa kanya na kailangan mo siya para mabuo ka bilang isang lalaki. Once na pinaramdam mo sa kanya na kailangan mo yung attention at validation niya para maging fulfill ka, para maging masaya ang araw mo, diyan na siya mag-turn off sa'yo. Ganito ka sayon. Man should serve themselves rather than others to achieve dating success. Priority mo dapat kung paano mo bibigay sa sarili mo yung peace, fulfillment na gusto mo. Kung gagawa ka ng bagay para lang makuha yung atensyon at validation ng babae dahil mas priority mo yung iniisip at nararamdaman ng babae kaysa sa peace at fulfillment mo, you are abandoning yourself. And the moment you abandon yourself, dyan mo na sisimulang ikabit yung value mo sa ibang tao. At kapag ibang tao ang nagbibigay ng value mo as a man, okay, ibang tao ang nagdidikta ng value mo, kontrolado na nila ang buhay mo. So tandaan mo na hindi nakikita ng babae ang worth or value mo as a man kung ikaw mismo hindi nakikita to. So, in order to build your value as a man, you need to give zero attention to anything that you don't want to do. Ito yung ano ba yung mga bagay na hindi mo gustong ginagawa? Ito yung mga bagay na gagawin mo para lang makakuha ng validation at attention ng ibang tao. So, you want to reject the idea na obligado ka na pasayahin yung babae. Okay? You want to reject the idea na obligado ka na pasayahin yung babae, kaya lahat gagawin mo kahit labag sa loob mo. You need to view your time, energy, and money as your most valuable asset. At majority ng assets mo, majority ng valuable resources mo such as your time, energy, and money ay dapat ini-invest mo sa lifestyle na gusto mo magkaroon. Okay? Ini-invest mo sa mga activities na merong return of investments. So, the moment na mag-de-attach ka sa kung ano yung sasabihin o mararamdaman sa'yo ng ibang tao, specifically women, that is the moment you build your strength as a man. Ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo, regardless kung ano man yung sabihin ng iba, dahil wala kang desire na kunin yung validation at attention ng ibang tao. So, this trait also makes you attractive to the feminine because you are being a challenge. So, kapag naging challenge ka sa kanila, they will try to win you over. Again, gusto ng mga babae yung sa tingin nilang hindi nila nakukuha. Yung nacha-challenge silang kunin. So, kung pinakita mo, okay? Kung pinakita mong sold ka na agad sa babae, kung baga gustong-gusto mo na agad siya,
Wala nang challenge sa kanila kasi wala naman na silang dapat gawin kasi nakuha ka na nila. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan mag-invest ng time, energy, or money pabalik sa'yo. Kapag walang investment, walang mabubuong attachment. Okay? So, by refusing to always comply or conform to their demands, to other people's demands, you are becoming a challenge that women feel the need to win over. That's why, huwag may bibigay agad lahat sa babae para lang sagutin ka niya. Hindi porket sinabi ng babae sa social media na ito yung standards or demands niya sa isang lalaki, ibibigay mo naman agad, lalo na kung labag na labag sa loob mo. You need to have the ability to say no. Reject ideas and the ability to upset her. Huwag kang matakot na magsabi ng no. Huwag kang matakot humindi sa kanya. Huwag kang matakot i-reject yung mga ideas niya. Huwag kang matakot na bumuo ng tension. Okay, kasi kapag takot ka, magiging si yes man ka lang. At ayaw na ng ayaw ng babae sa isang yes man. Kung puro oo ka lang ng oo, then you are putting her sa pedestal. At binababa mo yung sarili mo dito. Dahil ang alipin, oo lang ng oo sa reyna. Pero ang hari, kaya niyang i-reject yung idea, kaya niyang, kumbaga yung truth niya, yung mga decision niya is based on his own. Hindi para mahalin o hindi para magstay lang yung queen. Okay? His decisions are based on based on his kingdom o based on his life. Hindi dahil gusto lang ng reyna. Ganyan. So, when you have the ability to say no, reject ideas, and the ability to upset her, dito ka na nagkakaroon ng tinatawag kong outcome detachment. So, magagawa mo lahat ng bagay na yan if ikaw ay outcome detached. Meaning, kahit may gusto kang bagay o tao, okay lang sa'yo kung makuha mo to o hindi. Okay? You are doing the necessary actions, hindi para makuha mo yung gusto mo, pero dahil na-enjoy mo yung proseso. So, okay lang na magkagusto. Okay lang na may gusto kang bagay. Meron kang hangad sa buhay mo. Pero you need to have this kind of skill na makuha mo man o hindi, yung bagay na yon is okay lang sa'yo. Kasi alam mo, kumpleto ka pa rin. Alam mo na kaya mong pasayahin. Kung hindi mo man makuha yon, alam mo may ibang bagay pang magpapasaya sa'yo. Okay? So, yun yung being outcome detached. And ang root nun is kailangan may abundance mindset ka. Na hindi isang bagay lang ang magpapasaya sa'yo. The world is so abundant, many things can make you feel fulfilled. Make you feel happy. So, you are doing the necessary actions, hindi para makuha yung gusto mo, pero dahil na-enjoy mo yung proseso. So, wala kang pake kung magustuhan ka niya o hindi. Wala kang pake sa sasabihin o mararamdaman niya. Wala kang pake kung matutuwa ba sa'yo o hindi. Kasi lahat ng gagawin mo is based on your own truth at hindi ka nakadepende sa magiging mood or feelings niya afterwards sa'yo. So, you will be a magnetic man if you practice not giving a fuck. Mas magiging authentic at genuine kang tao. Hindi ka gagawa ng mga bagay para lang magustuhan ka ng iba. Okay? So, kung authentic at genuine ka, makaka-attract ka ng mga taong alam mo ding authentic at genuine sa'yo. Kasi yan nga yung sinasabi natin na huwag kang gagamit ng manipulation techniques kasi short term lang yun. Hindi ka rin makaka-attract ng taong genuinely na gusto ka at authentically na gusto ka kasi the moment na pinakita mo yung totoong ikaw, hindi ka na nila magugustuhan. Manipulation is a disguise. Manipulation is a mask. Alright? So, this level of detachment, okay, kapag detached ka sa mga tao na tipong hindi mo kailangan ng external validation, hindi mo kailangan ng approval nila, hindi mo kailangan ng validation nila, this level of detachment signals that the man is a leader in his own life who does not require external validation. Okay? And women like leaders. Women are attracted to leaders. So kapag tinanggal mo yung need mo for validation, not only you will attract a lot of women, pero ma-maintain mo yung focus mo sa mga bagay na priority mo talaga. That's why it is really important to be a self-sustainable man. Self-sustainable man. Ibig sabihin, may sarili kang mundo, you make your own rules and boundaries, you have the power to reject and say no to people na gustong pumasok sa mundo mo.
Mas irerespeto ka ng tao dahil hindi ka nila kontrolado. Okay? So, tandaan mo that respect is given to the man who acts like he is better than those around him by disregarding others' expectations and prioritizing his own happiness above anything else. So, kailangan ikaw ang pinaka-pogi, ang pinaka-malupit, pinaka-maangas sa mundo mo. Kasi the moment you position yourself under people, is sila na yung may control o may power over you. Now, meron din naman tong tinatawag nating pros when it comes to having a mentor. Syempre, kailangan mong iposisyon yung sarili mo as a student. Pero when it comes to women, hindi ka nila magugustuhan if you position yourself na parang alipin ka nila. Okay? Hindi mo makukuha yung respeto ng ibang tao. Okay, hindi lang ito mag-a-apply sa mga babae. Hindi mo makukuha yung respeto ng tao if you are placing yourself below them. Okay? So, yung mga teacher or yung mga mentors mo ba, mga coaches mo, nirespeto mo sila kasi pinusisyon nila yung sarili nila as the mas competent kaysa sa'yo. Binview mo sila as mas competent sa'yo. That's why meron kang respeto sa kanila. So if you want respect, then you want to position yourself or you want to be perceived as a man na competent. Okay? By making yourself, syempre, competent din. By knowing your value as a man, by knowing your worth as a man, by knowing and by having the idea kung ano yung kaya kong i-provide sa relationship na to. So, magagawa mo yun by building your self-sustainable world. Okay? By having your own hobbies, by focusing on your career, by improving your lifestyle. So, yan yung malalaman mo inside the Man Cave. So, ito yung isang group coaching community to help you transform from a torpe, insecure, nice guy into a confident, masculine gentleman. So, you will have the leverage and control sa dating and relationships mo. So, kung ikaw ay katulad ko dati na torpe, unconfident, at insecure na nice guy at gusto mo na mag-transform into a confident, masculine, at magkaroon ng loyal, loving girlfriend this year, then mahanap mo yung group coaching community na to about dating and masculinity sa description box or nasa link sa bio ko. So I'll see you on inside. Let's go!